ating mensahe ay pinamagatang ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Sa English, ang tinitle ko dito, the most important question every person must answer. Ang pinakamahalagang tanong na dapat sagutin ng bawat isang tao. Bakit pinakamahalaga? Sapagkat yung sagot mo, diyan nakasalalay ang iyong buhay na pangwalang hanggan. Okay? So pag nagkamali ka ng sagot dito, iyong gugugulin ang iyong buhay na pangwalang hanggan sa lugar na napakasama at napakahirap. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 16, 13 hanggang 20. Pwede ko po ba kayong hilingan na tumayo muli habang binabasa natin ang banal na kasulatan mula sa libro ni Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao?" At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, "Kayo si Juan na tagapagbautismo." Sabi po naman ng iba, "Kayo si Elias." At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po ako ng tulong. Unang-una para po sa tagapagsalita na hindi karapat-dapat at walang sapat na katalinuhan at pananalita upang maipaliwanag ang katotohanan mula po sa inyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na ang mamutawi sa aking bibig ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa banal na Espiritu Santo. Bigyan niyo rin po sana ako ng kakayahan na maging malinaw at matapat sa inyong mensahe. Panginoon, akin din pong hinihingi inyong tulong sa aking mga kapatid na naandito na sumadya upang marinig ang isang mensahe mula sa inyo. Na sana buksan nyo ang kanilang puso. Marami po dito, napakaraming problema na hindi na halos makapag-isip ng diretso sa kanilang hinaharap. Kaya ngayong hapong ito, tulungan nyo po kami na magkaroon ng pangunawa sapagkat nagbibigay kayo ng talino. Ngunit higit sa lahat, bigyan nyo rin po kami ng kakayahan mula sa banal na Espiritu Santo makasunod sa aming maririnig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po kayo. Salamat po. Ang pinakamahalagang tanong sa bawat isa sa atin, 5 puntos po. Ang tanong, ang pahayag mula sa Diyos, ang pundasyon ng simbahan, ang komisyon ng simbahan, at ang tamang pangunawa sa misyon. Ito pong ating pinag-aaralan na libro ng Mateo, tiningnan ko sa aking records, nagsimula po tayo Oktubre 24, 2011. So ilang taon na yon? 2 taon. Pero dito sa ating binasa, si Jesus Christ, 2 taon na rin siya, mahigit, na nagmi-ministeryo, yung ministry sinimula niya. So halos real time yung takbo natin, yung haba ng kanyang ministry, ganun din yung haba ng sermon. Ibig sabihin, talagang sinusundan natin halos sa sequence. At sa loob ng 2 at mahigit na taon, itong ating binasa ngayon, ang tinatawag na tugatog. Alam niyo yung salita na yon? Tugatog, yung pinakatuktok ng kanyang ministry. At dito, makikita natin yung tinatawag na final exam. Sa Tagalog,
final exam para sa mga disipulo. Ano? Itong final exam, isang tanong lang. Nakakita na ba kayo ng final examination? Meron akong teacher dati sa kolehiyo, tamad. Tamad siya. Yung final exam, sabi niya, sige, sulat mo na lang lahat ng alam nyo. Damihan mo ha, isa lang ang tanong. Lahat ng natutuhan mo, isulat mo. Ano? So ito po, parang ganun. For the last 2 years, 2.5 years, tinuturo niya ng paulit-ulit, no? Yung kanyang mensahe na siya na nga ang Mesaya na sinasabi sa lumang tipan, 1,000 taon na ang nakararaan. Na siya nga ang Diyos na bumubuhay ng mga patay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Na siya ang Diyos na lumikha mula sa wala, sa pagpakain niya, mula sa kakaunting tinapay at isda, at ang mga mensahe niya na patungkol sa mga tao, hindi sa madla, kundi sa mga taong talagang nagsisisi sa kasalanan, at hindi dun sa mga tao na gusto lamang siyang sundan para sa mga benepisyong maibibigay niya. Kaya lumalayo siya doon sa madla at siya ay pumupunta na ngayon doon sa mga taong nakikita niya ang puso at hindi ito marami. Lumalayo na rin siya doon sa mga tinatawag na mga Hudyo, kasi chosen people yung Hudyo, pero dumadalas yung kanyang pagmiministro sa mga non-chosen people, yung mga hindi napili, ngunit siyang nakikinig yung mga hentil. Tayo, mga hentil tayo. Sabi mo sa katabi mo, isa kang hentil, sabi mo. Kasi hindi ka Jew. Pag hindi ka Hudyo, Gentile ka. So, yung mga hindi mo inaasahan na maniniwala sa Diyos, sila pa ang naniniwala. Sabi nga, hindi yung matataas, kung hindi yung mga mabababa. Hindi yung mga napiling lipi, kung hindi yung mga hindi napili. So, nakikita natin na andito yung pagmiministro ni Jesus. At dito nga, nakita natin ang tuktok ng kanyang ministeryo sa pamamagitan ng isang tanong. Ngayong narinig nyo na ang kalahati ng Mateo. Tanong ko sa inyo. At ang tanong naman ni Jesus, ngayong nakita nyo na at narinig nyo na ang halos kabuuan ng aking mensahe. Ito ang tanong. Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Kasi sa iyo, ang tawag ni Jesus sa kanyang sarili, Son of Man o anak ng tao. Yan yung kanyang tawag sa kanyang sarili na bilang Diyos na bumaba at nagsakatawan tao. Son of Man o anak ng tao. Yung mga disipulo, itong tanong na to, naunawaan nila ang kahalagahan. At ikaw dapat mo ring maunawaan ang kahalagahan nitong tanong na ito sa iyong buhay. Yung iyong sagot ay napakahalaga. At wala kahit isang tao sa mundong ito ang makakatakas o makakaiwas sa tanong na ito. Ang sagot ng mga disipulo ay alanganin. Kasi sa haba ng kanilang pagsama kay Jesus, merong problema kasi medyo alam na nila na ito na nga yung Mesiyas, pero hindi ito yung inaasahan nilang Mesiyas. Kaya ang sagot nila, ang sabi po ng ilan, paiwas yung sagot nila. Hindi nila diniretso na sabi ng iba at sabi din namin, propeta lang kayo, hindi Diyos. So ito yung sabi. Sabi ng iba, kayo si Juan na taga-baptismo na bumangon mula sa mga patay. Kasi di ba pinatay ni Herodes si Juan. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias na matagal ng patay na propeta. At may nagsasabi po, kayo si Jeremias na matagal na rin patay o isa sa mga propeta. So parang isang pagpugay, kayo yung isa sa mga great prophet. Pero mali ang sagot.
Kasi by now, dapat ngayon, alam na nila na ang kanilang kasama, yung nagbubuhay ng mga patay, naguutos sa bagyo na humupay, nagpapadami sa ilang tinapay na dumami, naguutos sa mga demonyong lumayas, nagpapagaling sa pilay, nagpapagaling sa bulag, ay siyang Diyos. Kung siya ay isa nga sa mga propeta lamang, katulad ng sinasabi sa mga maraming reliyon dito sa atin, siya ay isang huwad. Sapagkat sinasabi ni Jesus sa maraming mga talata na siya ay Diyos na kapantay ng Diyos Ama. Maraming tao noon hanggang ngayon na mataas ang kanilang pangungusap patungkol kay Jesus, ngunit hindi nila kinikilala ang kanyang pagka-Diyos. Merong mga simbahan ngayon na ang pangalan pa nga ay Iglesia ni, pero mali ang kanilang tinatawag na Christology. Yung Christology, di ba, yung biology, pag-aaral ng mga buhay sa mundo. Christology is the study of who Christ is. Their Christology is wrong. Si Jesus ay magaling na propeta, ngunit hindi Diyos. Ito nga po, ituturo ko sa inyo ngayong hapon na napaka-importante, ang isang marka ng isang kulto. Nakikinig po ba kayo? O taasan mo pa aircon, hindi nakikinig. Ang isa pong marka ng isang kulto, kahit ang dami nilang sinasabing katuruan sa Bible, pero pag sinabi nila na si Jesus ay isa lamang tao, yon kulto yon. Sa mga Mormon, si Jesus ay hindi ang Diyos, kundi isa lamang sa mga anak ng Diyos na kapantay na kapatid pa nga ni Satanas. At nung unang panahon daw, bago simulan ng mundo, sinabi ni God the Father kay Satanas at saka kay Jesus, okay magkapatid, magpresenta kayo ng plano para sa sangkatauhan. At nanalo ang plano ni Jesus, kaya nagrebelde si Satanas. That's the theology of the Mormons. Meron naman na sinasabi na si Jesus ay co-redemptrix, ibig sabihin, tagapagligtas kasama ng isa pang nilalang. So, yun yung tinatawag na Christology. At ito yung kaya itinanong ni Jesus sa mga disipulo niya, sapagkat pag nagkamali ka ng pagkakakilala kay Jesus sa Mesaya, hindi magiging tama ang iyong pagkakakilala sa Diyos. Sa atin namang banda, sa mga born-again believers, si Jesus ay Diyos, pero hindi pinagsisilbihan bilang Diyos, ngunit pinagsisilbihan bilang tagabigay ng hiling. Siya ay Diyos na nagbibigay sa akin ng aking hiling. Ito yung tinatawag na prosperity gospel. Ang tamang sagot, si Jesus, ang Diyos na tagapagligtas, na hari ng aking buhay, na may karapatan sa aking buhay. At makikita mo na tama ang iyong pagkakakilala sa Kanya pag habang ikaw ay tumatanda bilang Kristiyano, ang nagiging pangunahin mong kagustuhan ay maging kalugod-lugod sa Kanya. At ang pangunahin mong kinamumuhian ay magkasala laban sa Kanya. Natatandaan mo ba nung hindi ka pa Kristiyano? Pag nagkasala ka kay Jesus, baliwala lang. Ngayon, maging masungit ka lang, maging magagalitin ka lang, ikaw ay nagkakaroon na ng kalungkutan. Bakit? Sapagkat siya'y Diyos mo. At ang takbo mo bilang bagong nilalang ay patungo sa pagsamba doon sa Diyos na iyong tagapagligtas, walang iba kung di si Jesus. So, tinanong ni Jesus, sa verse 15, tinanong ulit sila, kasi mali, hindi propeta, hindi ako propeta. Para sa inyo,
So, yun ang tanong sa'yo. Para sa inyo, sino ako? Pagdating mo sa langit, kumato ka. Ba, okay to. EJ Del Mundo, dumating na sa langit. Tatalungin ka ni San Pedro, dala yung kanyang manok. Ewan ko kung totoo yun. Sino si Jesus sa'yo, EJ? Pag mali ang sagot ni EJ, punta ka sa basement. Pipindutin ka elevator. So, pangalawang punto natin. Pero bago tayo pumunta ron, alam nyo, yung 12 disipulo kasi, tulad nung sinabi ko, mali yung kanilang sagot nung una, pero itutuwid sila. Sapagkat, kahit nakita nila ang lahat ng himala at lahat ng kapangyarihan ni Jesus, yung kanilang inaasahan na Mesaya ay yung parang inaasahan din nating Mesaya dito sa makabagong panahon. Tagapagligtas, hindi sa kasalanan, kundi tagapagligtas sa kaperahan, sa mga problema, at higit sa lahat para sa kanila, tagapagligtas sa mga mananakop na mga Romano. Nung hindi sinakop at ginapi ni Jesus ang mga Romano, nagduda sila. Totoo ba? Natatandaan nyo si Juan Di Bautismo? Nung nakulong, nagduda rin. Karamihan sa ating mga Kristiyano, pag tayo ay nagkakaproblema, nagdududa na rin tayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Yung kanilang pananampalataya at tamang pagkilala kay Jesus ay tumataas at bumabaksak. Pag nakakita sila ng mirakulo, tumataas. Pag nakita nilang ayaw gumalaw ni Jesus laban sa kalaban, bumabaksak. Pag bumabagyo, bumabaksak. Pag pinatigil yung bagyo, tumataas. So yung pagkakakilala nila kay Jesus ay depende sa nangyayari. Pero kung tama ang pagkakakilala nila kay Jesus at tama ang pagkakakilala mo kay Jesus na Diyos, na kontrolado yung buhay mo, may problema ka ba ngayon? Marami dito may problema. Kung talaga siya ay Diyos mo, sasabihin mo, Lord, ang bigat ng problema ko. Pero lahat ng pangyayari, controlled mo. Hinahayaan mo lang ang problema para ako ay palaguin. Ikaw ay Diyos. Ngunit ang mga disipulo gumigewang, kaya ang sinagot nila, mali. Pangalawa, ang pahayag mula sa Diyos. Siguro nagtataka kayo, bakit yung puntong pangalawa ay hindi ang sagot? Kasi yung unang punto, ang tanong. Dapat yung pangalawa, ang sagot. Hindi. Ang pangalawang punto, ang pahayag mula sa Diyos. Malalaman nyo kung bakit. Sumagot si Simon Pedro. Kasi mali yung mga sinasagot ng iba eh. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dapat po nating maintindihan na sa lumang tipan, pag sinabi mong Kristo, pag sinabi mong anak ng Diyos, yan ay sinatabi na sa Jehovah. At pag sinabi mong siya ay ang Kristo na anak ng Diyos, ang ibig sabihin nito sa konteksto ng Biblia, siya na nga ang Diyos Ama, ang Diyos na buhay, at ang Kristo ay iisa. Ikaw na nga yung pinakaiintay na tagapagligtas na Mesaya. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas. Sapagat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya tinawag ni Jesus dito si Pedro na Simon Bar-Jona. Sapagkat sinasabi niya, ikaw ay tao, pero yung sinabi mo, galing sa Diyos. Ito ay dapat ihayag sa isip ng tao mula sa Diyos, sapagkat hindi mauunawaan ng isang tao na si Jesus ay Diyos kung hindi bibigyan siya ng kapangyarihang makaunawa. Alam mo ba nung ikaw ay naging Kristiyano, hindi ka nakaunawa dahil sa iyong talino, dahil sa iyong kabaitan, dahil sa iyong pagsisikap. Kailangan kang tulungan ng Diyos na bigyan ka ng pang-unawa. Ito yung tinatawag sa English na enlightenment. Upang ma-realize mo na ako nga'y makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas at ang tagapagligtas na yan ay si Jesus. Ang sinabi ni Jesus dito kay Pedro o si Simon na anak ni Jonas, ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao,
o ng iyong sarili, kundi ng Ama na nasa langit. Sabi sa unang Korinto 2:14, sapagkat ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan amang iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya ang titulo po ng ating puntong pangalawa ay ang pahayag mula sa Diyos. Ang pagkakakilala mo kay Kristo bilang tagapagligtas at ngayon ang iyong ang tulak na ikaw'y lumapit sa Kanya, yan din ay nanggagaling sa Diyos. Yan yung tinatawag na isang bigay loob. It's a gift. Hindi pa sinasabi ni Jesus ng ganito kadiretso dito sa kanyang pagmiministeryo sa lupa hanggang ngayon ng ganito kalinaw na siya na nga ang ipinadalang Misaya at siyang Diyos na hinulaan ng mga propeta sa lumang tipan. At ngayon nga sinasabi niya na yang pagkakaunawang yan ay isang biyayang bigay na pagbubukas ng kanyang kaunawaan. It is a divinely regenerated heart that understood who Jesus Christ is. Ganun din sa'yo. Isang araw, sa gitna ng pagkakalugmok natin sa kasalanan, bigla na lamang nating nakita na ako pala'y makasalanan. At bigla na lamang tayong nagkaroon ng kagustuhan, matinding kagustuhan na magsisi. Natatandaan mo ba yung araw na iyon? Ako natatandaan ko yung araw na yun. Love na love ko yung kasalanan ko eh. Nasa Amerika ako, bigla na lamang sa gitna ng yelo, winter, na-realize ko ano ba itong pinupuntahan ko at ako'y nanalangin. Sabi ko, ang tagal ko na nagsisimba noon, pero walang sipa. Nagsisimba, ngunit lugmok sa kasalanan, okay lang. Pero isang araw, biglang hindi ko malaman. Bigla na lang binuhay ng Diyos yung aking pagkakaunawa sa mali tama at yung aking kagustuhan na maalis sa kasalanang aking minamahal ay napakatindi. Yun ang sinasabi na pahayag mula sa Diyos. Pangatlo, ang pundasyon ng simbahan. Tandaan nyo, kaya gusto ko dalan nyo yung Bible nyo. Itong binabasa natin ay sunod-sunod. Ito ay konektado. At ito ang isa sa pinakamatinding mga talata dito sa Bagong Tipan. Ito ang sentro, masasabi natin, ng Kristyanismo at ng simbahan ng Diyos. So, ang sabi ni Pedro, ikaw na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa verse 17, sabi ni Jesus, ang Diyos mismo ang naghayag sa iyo niyan. At sabi sa verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Bigyan niyo po sa akin ang inyong atensyon sapagkat dapat niyong maunawaan itong talatang ito. Ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, pagkasabi ni Pedro nung katotohanan na yun, sa ibabaw ng batong ito, kasi yung pangalan ni Peter na Pedro, sa Greek yan, small stone o maliit na bato. Yung sinabi niya, sa ibabaw ng batong ito naman sa malaking bato. So ang sinasabi dito ng mga Catholic friends natin, ito yung pundasyon kung bakit ang Santo Papa sa Roma ay ang pinuno ng simbahan dahil daw dito sa talatang ito. Kasi sinabi, ikaw ay bato at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. So, sabi nila si Pedro ang unang pope. Okay? At sa pope na yan o sa Pedro, sa Pope, at ang kauna-unahang Pope ay si Pedro, doon ko itatayo ang pundasyon ng simbahan. So therefore, pag nagsalita ang Pope na tinatawag na ex cathedra, narinig nyo naman yun? When the Pope speaks ex cathedra,
Ibig sabihin, nakaupo siya, cathedra is Latin for chair, parang chairman. Pag nagsalita yan, parang ang nagsalita, Diyos. Susunodin ng buong Catholic Church yan. Because of this verse. So therefore, ang pundasyon ng buong simbahan ay ang nakaupong Pope. Pero, ang paliwanag naman natin mga born again ay ito. Ikaw ay si Pedro. At yung tinutukoy ng sa ibabaw ng batong ito ay hindi si Pedro, kundi yung sinabi kay Pedro. Ano yung sinabi ba kay Pedro? Bumalik tayo sa verse 16. Sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa ating born again, ang sinasabi, ang pundasyon ng simbahan ay yang sinabi na iyan ni Pedro. Na ang pundasyon ng simbahan ay si Kristo at maliligtas ang bawat born again believer sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo na Diyos at tagapagligtas. So ang pundasyon ng simbahan ay hindi tao, kundi si Kristo. Kaya nung sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang Diyos na buhay, sabi ni Jesus sa kanya, ikaw, Pedro, ikaw ay si Pedro, sa ibabaw ng batong ito, dun sa sinabi mo, aking itatayo ang simbahan. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sabi sa unang Korinto 3:11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesucristo. So dito natin makikita ang unang pagsabi ng salitang simbahan o ng salitang church o eklesiya. Ang eklesiya is the word for church o sa salitang simbahan. Eklesiya, ang ibig sabihin niyan, yung mga tinawag. Tulad mo, tinawag ka. Ano yung tawag? Si EJ. Shh, Jay. Sino yun? Aking ka na. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na sa gitna ng yelo, bigla na lamang nagbago. Bigla na lamang ako nagkaroon ng pagnanais, matinding pagnanais na hanggang ngayon ay naandito pa, na tumawag sa Diyos, humingi ng tawad, at tanggapin siyang aking tagapagligtas. At habang ako'y lumalago, nagiging punterya at prioridad ng aking buhay yung aking relasyon sa Diyos. At yan ang ebidensya ng isang tunay na Kristiyano. Hindi perpekto, ngunit lumalago. Sapagkat siya ay tinawag. Ba't ka nandito? Alam mo bang ang daming palabas ngayon na maganda? Oo, ang dami. Ba't nandito ka? Di ba? Ang lamig-lamig. Haba-haba ng sermon. Alam mo kung ba't nandito ka? Kasi merong inilagay, may tawag sa'yo na nag-uuwi sa'yo ngayon, nag-uudyok sa'yo, na hanapin ang katotohanan na nagpapakain sa iyong kaluluwa. At alam mo yan. So itong iglesia, ang pundasyon nito ay kung sino si Jesus. At ang nakakakilala nito ay ang mga tinawag na ngayon ay tinatawag na eklesiya, iglesia, o ang church. So ang church hindi yung building, kundi yung kapulungan ng mga tao na tinawag sa pamamagitan ng mamirakulong paghahayag na kung sino si Jesus. At lahat tayo ngayon ay tinatawag na Kristiyanos. Mga Kristiyano, Christians, little Christ, bagong mga nilalang. Ngayon, tingnan natin yung pangalawang banda o pangalawang bahagi nung Matthew 16:18. Kasi atin pong pinag-aaralan to kasi ito nga yung pinakapundasyon ng iyong pagkakristyano. So yung una sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, maliit na bato. At sa ibabaw ng malaking batong ito, yung iyong pahayag na si Jesus na nga ang Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon may pangalawang parte na gusto kong ipaliwanag sa inyo. Gising pa kayo? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sundutin mo nga. Baka nakamulat yan, pero gising, tulog na eh. Okay, napaka-importante. So sabi, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Narinig nyo na ba yan? Lahat, medyo narinig nyo na yan. Yung verse na yan, very, very popular verse. Sabi, ikaw ay
Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ngayon, pag binasa mo yan, anong iniisip mo? Ano yan? Simple lang yan. Kung tatanungin kita, maaaring sasabihin mo sa akin. Ibig sabihin yan, patungkol niya sa simbahan. Nang sinasabi, ang pintuan ng daigdig ng mga patay. Ano ba yung daigdig ng mga patay? Kamatayan, impyerno, kalaban. Hindi magtatagumpay pag inatake ang simbahan, pag umaatake dyan ang kalaban, ang mga demonyo, hindi magtatagumpay. Yung depensa natin malakas. Di ba yan ang iisipin mo? Ang daigdig ng mga patay, ang mga demonyo ay hindi magtatagumpay laban sa iglesia. Yan ang unang pagkakaunawa ko din. Pero nung pinag-aralan ko to, may iba po siyang ibig sabihin. Kasi pag ganun ang basa mo, ibig sabihin, ikaw ay defensive. Nako, inaatake tayo, magtago kayo. Magtago kayo, sumalag kayo, at makapangyarihan ng kalaban. Hindi po pala ganun ang ibig sabihin nito. Tatandaan natin ang simbahan, ang pangunahin at tanging organisasyon at kapulungan na itinayo ng ating Panginoon Diyos. At ito ay hindi talunan at mahina. This is the only organization that the Lord Jesus Christ established, and it is the most powerful organization. Bakit? Sapagkat ito ay kanyang mga tauhan. Tayo, we are implanted with the Holy Spirit, and we are the most powerful entities in the universe. So kung iisipin mong ganun, sasabihin mo, walang kapangyarihan ang impyerno o ang kamatayan laban sa simbahan. So defensive. Ang problema, ang sabi dyan, ang pintuan ng mga daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay. Ano ibig sabihin? Umaatake ang kalaban gamit ang pintuan? Umaatake ka ba? Dala mo pintuan? Ayan yung mga kalaban. Si Satanas may dalang pintuan. Hinahampas yung pinto ng CCF. Di ba pag umatake ka, sibat, pana. So hindi ibig sabihin na, parang mali ang ibig sabihin na inaatake tayo sa pamamagitan ng pintuan. Ang ibig sabihin nito, tayo ang umaatake. Kasi yung word na hindi magtatagumpay, shall not prevail, sa original na lengguwahe, sinasabi, hindi magtatagumpay o hindi tatayo o hindi kayang sumalag ng kaharian ng kasamaan o ng kamatayan ang puwersa ng simbahan. So pag ganun ang tingin mo, ang ibig sabihin, ang umaatake, tayo. At ang pintuan ng kamatayan ay hindi malakas para manaig. Ibig sabihin, sila yung defensive, tayo yung offensive. Bigyan kita ng example. Pag ang isang Kristiyano ay naging Kristiyano na, nung una, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, titigil mo yung mga kasalanan mo. Maya-maya, hindi mo lang ititigil yung mga kasalanan mo, pati yung mga kasamaan sa mga nakapaligid sa'yo, gusto mo na rin itigil. Maya-maya, nag-i-evangelize ka na. Maya-maya, nagsiserve ka na. Maya-maya, ang buong buhay mo nasa simbahan na. Yan ang puwersang militar ng kalangitan. And that's you and me. At ang sinasabi, yung puwersang yan, na kahit nagsimula kay Jesus na pinatay sa krus, ay lumaki ng lumaki. At kahit anong pigil na makapangyarihang puwersa ng Romano at ng mga puwersa na pumipigil sa puwersa ng simbahan, anong pinakamalaking organisasyon ngayon? Ang puwersa ng Panginoong Jesus na walang iba kundi ikaw at ako. Bakit? Sapagkat mayroong garantiya si Jesus na hindi kailanman mananaig o makakatayo ang puwersang masama laban sa atake ng simbahang Kristiyano. Kaya ang Christian Church lumalawak kahit pinipigilan, kahit nilalabanan ng masama, ay padami ng padami at palawak ng palawak. Ito ay garantiya na ang simbahan ay malakas na puwersa na kahit sa simula ay paunti-unti lamang, ngunit nababago ang mga tao na nakuha na sana ng kalaban o ng impyerno, ngunit nahalbot pa rin ng simbahan. Marami sa atin dito, yung buhay, wala na eh. Impyerno na dapat, nahalbot, nandito tayo ngayon. Bakit? Sapagkat ang puwersa ng simbahan at ang katotohanan na si Jesus ay Diyos, ay mas malakas na puwersa. In fact, napakalakas ng puwersa ng simbahan
na merong pangako sa Pilipos 1:6. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Ibig sabihin nito, ang isang Kristiyano na naging Kristiyana hindi na kayang agawin mula sa kalangitan o mula sa panig ng Diyos. Pang-apat, ang komisyon ng simbahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Yung binasa natin kanina, yun yung pundasyon, ito naman ang komisyon. Ito yung pamamalakad sa simbahan. Saan mo nakita yung ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit? So sabi, ang susi ng kaharian ng langit ay ibibigay sa atin dito sa simbahan. Susi ng kaharian ng langit. Ano ibig sabihin yan? Simple lang po yan. Ano ba ang susi ng kaharian ng langit? Paano ka makakapasok sa kaharian ng langit? Ano ang susi? Sino? Si Kristo Jesus. So pag nag-share ka ng gospel, halimbawa, yung kapitbahay mong masungit, madamot, kinaibigan mo, at in-invite mo. No? Tapos, nakakilala sa Panginoong Jesus, ibinigay mo sa Kanya ang susi ng langit. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan mo na puwersa militar ng kalangitan at pinasok mo sa simbahan ang pundasyon at ibinigay mo ang katuruan kay Jesus, siya'y nakakilala. Ibig sabihin, yung susi ng kalangitan, naiabot mo sa Kanya. Simple lang po, di ba? Ano naman yung ibig sabihin ng ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit? Kung paano mong ginabayan ang tao makapasok sa langit sa pamamagitan ng pagkakakilala kay Kristo Jesus, ikaw rin bilang simbahan tayo ay pwede magdeklara kung isang tao ay dapat parusahan o disiplinahin o ilabas sa isang simbahan dahil sa kanyang aktibong kasalanan. Kasi merong mga sumisimba, sinabi nila, nakapasok sila, ngunit nagkakasala pa rin, nakikiapid. Merong ginagawang alam nilang masama. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, binibigyan tayo ng kapangyarihan na mamahala ng simbahan at yung ating didesisyonan bilang simbahan ay bibigyan ng tinatawag na backing o ng suporta ng kalangitan. Saan po ba natin nakita yan? Yan ay makikita natin doon sa tinatawag na church discipline. Ano ba yung church discipline? Yung pagdidisiplina ng simbahan. Halimbawa, isa dito, nalaman ko, 3 asawa. Okay? Merong ano dyan, merong procedure na galing sa Biblia. At ito yung tinatawag na authority from heaven. Nasa Mateo 18, yung tinatawag na church discipline o disiplina ng simbahan sa mga nagkakasala na ayaw magsisi. Sabi dito, kung ayaw makinig sa iyo nung nagkakasala, magsama ka pa ng 1 o 2 tao. Meron kang 3 asawa mo, pupuntahan kita. Ayaw mo makinig, magsasama ako ng isang elder, sasama ko si Pastor George. Kung pag ayaw pa rin makinig, magsasama ako ng 2, si Doc Rico, upang ang lahat ng pag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw pa rin niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia, i-announce sa church. Okay? Etong taon to, 3 asawa, nilapitan na namin, ayaw magsisi. Ito yung tinatawag sa English na excommunication. Anong layunin? Para ba malakit? Hindi. Upang ituwid. Alam mo ba pinakadelikadong lugar sa buong mundo para sa isang Kristiyano o sa isang tao? Nakaupo ka dyan. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, ngunit yung salita ng Diyos, hindi ka napapagbago. Hindi ka napapagbago. Nakikinig ka sa kautusan ng Diyos, ngunit hindi mo sinusunod. Natutuod ka. Hardening ang ibig sabihin nun. So itong pagdisiplina na to upang ikaw ay matuwid. Sino po dito may anak na hindi nagdidisiplina? Pwede ko po ba sabihin na sa ating magulang, pag hindi mo dinisiplina yung anak mo, hindi mo mahal yung anak mo. Dahil hindi matutuwid yun. So ito, yung pagtutuwid sa simbahan ng sinasabi ni Jesus, bibigay ko sa yung susi upang magpapasok at magpalabas para sila ay maihango mo sa
sa masama. At kung ayaw pa rin nilang makinig sa iglesia, iturong mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Sasabihin mo, alam mo, hindi ka Christian o maaring ikaw ay Christian na napakatigas ng puso. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. Thou shalt not commit adultery. Pinagbawal ba sa langit yon? Pagbabawal mo din dito sa iglesia. At ang sabi dito sa verse 19, tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin. Alam nyo, itong verse na to, madalas gamitin ng malito. Ginagamit itong verse na to sa answered prayer o para sagutin ng panalangin. This is not a verse about prayer. Okay? This is a verse about church discipline. Okay? Pag sinabi mo, Lord, itong taon to, nilapitan na namin, naaayon sa Mateo 18, ngunit ayaw makinig, didisiplinahin na namin at sasabihin sa mga tao upang siya'y magbago, para siya'y magbago. Kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa dito, dahil ito'y naaayon sa Biblia, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. This is a judicial procedure. Two or three witnesses affirms na yung taong yung kailangan disiplinahin. Ngayon, napakahaba nun. Ang komisyon ng simbahan ay hindi lamang upang magpapasok sa kaharian. Paano ka ba makakapasok sa kaharian? Tanggapin mo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tanggapin mo na ikay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan na hindi mo kayang bayaran, kaya pumunta si Jesus. That's how you get into the kingdom. Ngunit kung ikay pumasok sa simbahan, the interregnum, the temporary kingdom, na meron kang kasalanan, dapat kang ituwid kasi baka akalain mong ikaw ay nakapasok sa langit, yung pala hindi. Yan ang komisyon ng simbahan na merong otoridad mula sa kalangitan, hindi lamang sa pastor, kundi sa mga tao din. Okay? Pero huwag kayong tatayo dito, mag-a-anunsyo ha. Pag-uusapan muna natin. Baka mamaya biglang may tumayo dito. Yan po! Aking kapitbahay. Huwag kayong gaganon ha. Kasi kailangan niyang pinag-uusapan at pinagpe-pray. Sabi ni Jesus, matapos siya ay muling nabuhay, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ngunit ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngayon, kaya napaka-importante ng pag-aaral na tama sa Biblia. Sapagkat yung tinatawag na susi sa kaharian at ang administrasyon ng kaharian dito sa lupa ay naaayon sa Bible. Pinag-aaralan. Yung bang ginagawa niya talaga bang labag sa Bible? Kaya po tayo dito sa CCF, talagang iniisa-isa natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos para pag dumating na sa aplikasyon ay malinaw at walang hula. Ang sabi ni Paul, maghahanap tayo ng mga guro o mga teacher, mga pastor, mga D-group leaders na alam natin marunong humawak ng salita ng Diyos. Kasi yung kanyang ituturo, yung kanyang mga sinasabing mali-tama, dapat naaayon sa Bible. Sabi na nga ni Paul sa mga taga-Thessalonica, kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito itinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Bakit napakabigat ng trabaho ng isang pastor? Bakit napakabigat ng responsibilidad ng isang nagtuturo ng Bible? Sapagkat ang hawak mo ay ang salita ng Diyos na nagbibigay ng susi sa kaligtasan at nagbibigay ng pagtutuwid sa mga nagkakamali. Panlima at huli, ang tamang pag-unawa sa misyon. So matapos sabihin lahat ito ni Jesus, sabi niya sa verse 20, mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Ito medyo nakakabigla itong sinabi na ito ni Jesus. Yan, alam nyo na, no? Paano ang aking pamamalakad, paano ang susi, ano ba yung basihan ng simbahan, paano ang pamamalakad ng simbahan, administrasyon ng simbahan, ang kapangyarihan at karapatang ibinigay ko sa inyo. At ngayon, ang huli kong sasabihin, huwag niyong pagsabi. Alam mo kung bakit? Ang makakaunawa lang lahat ng pinaliwanag ko sa inyo ay Kristiyano.
Pag nalaman ng mga tao na sinasabi ni Kristo na siya'y Diyos at siya ay ang tagapagligtas, nakita na natin yung mga pinunong Hudyo gusto siyang patayin. At yung mga the Romans, iisipin, gusto niyang tabunan ang kapangyarihan ng mga Romano at siya ay ipapako sa krus ng mas maaga sa kanyang plano. Ang ginagawa dito ni Jesus, inihahanda niya yung pagpapasahan niya ng pagpapalago ng simbahan na hindi marami. Ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus, hindi marami ang tumatanggap. Bihira. Sapagkat ang mensahe ni Jesus ay ang pagsuko ng iyong buhay sa Diyos, hindi upang makuha ang mga benepisyo mula sa isang Diyos na walang ginawa kundi magbigay ng ating luho at ng ating pangangailangan. Siya nagbibigay ng ating pangangailangan, ngunit ang pangunahin nating pangangailangan ay ang kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. So ang sabi niya, huwag niyong pagsabi, sapagkat ang mga taong nakikinig sa akin, hindi gustong pakinggan ang Mesiyas o tagapagligtas ng kasalanan, kundi gusto nila akong gawing hari upang araw-araw ako magpakain ng tinapay at isda, upang araw-araw ako magpagaling ng mga sakit. Ngunit pag nagsalita na ako na ituwid ninyo inyong mga kasalanan, nagagalit na sila. Kaya ngayon, ang dapat makapakinig lamang nito ay yung mga tunay na binibigyan ng pangunawa at magre-responde ng tama sa mensaheng ito. Kaya, ang tingin ko, hindi ho tayo masyadong dadami. Sana dumami tayo. Ikaw, ba't ka balik ng balik dito? Ang mensahe natin, minsan sobrang dami, may humihingi na, sobrang lalim, may humihingi na ng salbabida. Sabi, Pastor EJ, bigyan mo kaming Bible at saka salbabida kasi minsan yung tinuturo mo sobrang lalim. Pero naunawaan mo, di ba? Nandito, alam mo kung bakit? Kasi ang Espiritu Santo nagbibigay ng kalinawan. Pero simple lang po yan. Kamatayan ang dulot ng kasalanan, kaligtasan ang binibigay ng pagkakakilala kay Jesus. At maaaring humihingi pa rin tayo kay Jesus, pero marami sa atin hindi naman nakukuha ang lahat ng panalangin, pero sinasamba mo pa rin ba si Jesus? Yes. Marami sa atin may problema pa rin. No, sabi nga, Pastor, nung naging Kristiyano ako, mas lalong dumami problema ko. Amen, praise the Lord. Ano ibig sabihin nun? Kasi nasumpungan mo yung tunay na ibinibigay ng Panginoong Hesus. Kapayapaan, katalinuhan, tiwala, at yung kumpiyansa na hindi ka pababayaan ni Jesus. At yung kumpiyansa na kahit ating mga problema, ginagamit ni Jesus para sa ating ikalalago. At yan ang mga hinahanap na disipulo ni Jesus. At alam mo, hindi mo gagawin yan. Ang Panginoon mismo ang magtuturo sa inyo yan, sa atin yan. At itong mga pinag-aralan natin, makikita natin ang garantiya ng Panginoong Hesus na siya na nagsimula ng magandang gawa. Ano yung magandang gawa? Yung nakakilala ka kay Jesus, ginagarantihan niya na tatapusin niya. Ibig sabihin, pag naging Christian ka, hindi ka na mahahatak mula sa kalangitan. Maaaring magkaproblema ka, pero lahat yan upang lalo kang mapalapit kay Jesus. Alam mo ba sa Kristiyano, ang problema, walang aksidente. Kahit ang problema natin, dinisenyo yan para mapalapit tayo kay Jesus. Yung alam, minsan, ayaw natin may problema, no? Pero meron layunin lagi. Dahil sa kabaitan ni Jesus at dahil dyan sa mga garantiyang iyan. So, ano ang atin na pag-aralan? Ang pinakamahalagang tanong sa lahat. At ating nakita ang tanong, ang pahayag mula sa Diyos, ang pundasyon ng simbahan, ang komisyon ng simbahan, at ang tamang pag-unawa sa misyon.